What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Leomer Pabol. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2231 hanggang 2235. Ang mga bulaklak ay mamumukadkad sa susunod na taon. Tandaan na pumunta sa bakuran na ito. Sabi ng Aaron. Ang hininga ni Huang Xiaoyong ay unti-unting nagiging maikli. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang malakas na panig ni. Napatay man niya ang 3 tao sa Imperial Court, umaasal din siya na para bang ang bagay na ito ay hindi makapukaw ng anumang alon sa kanyang puso. Guro, kung hindi maibabalik ng Imperial Court ang 3 taong ito, tiyak na itutuloy nito ang bagay na ito. Ipinaalala ni Huang Xiaoyong kay Aaron na bagamat alam niyang napakalakas ng lakas ni Aaron at madaling mapatay ang 3 malalakas na lalaki sa Seven Lamp Realm, hindi ito nangangahulugan na maaari siyang maging kaaway ng buong Imperial Court. Paano niya lalabanan ang isang bansa? Makakahanap ka ng ilang tao at magpanggap na sila. Hanggat may makakita sa kanila na umalis sa Longyeon City, ang bagay na ito ay walang anumang koneksyon sa Longyeon City. Sabi ni Aaron. Natatakot ako na hindi maniwala ang korte kung ito ay napaka-perfunctory, sabi ni Huang Xiaoyong. Tumangala si Han Sanchen kay Huang Xiaoyong at nakangiting sinabi, kung gayon maaari mo lamang akong isumbong at sabihin na pinatay ko sila. Sa ganitong paraan, wala itong kinalaman sa iyo. Alam ni Han Sanchen kung bakit nag-aalala si Huang Xiaoyong. Kung tutuusin, darating ang 3 taong ito para sa kanya. Kung mawawala ang 3 taong ito, tiyak na tututukan ng Imperial Court si Huang Xiaoyong. Makatuwirang matakot siya. Nanginginig ang katawan ni Huang Xiaoyong, anong lakas ng loob niyang magulat ng Aaron, at kahit bigyan siya ng lakas ng loob, hindi niya iyon gagawin. Upang maging mas malakas, ang tanging paraan ni Huang Xiaoyong ay ang kumuha ng payo ni Aaron, at dahil sila ay mga apprentice, dapat silang sumulong at umatras ng sama-sama sa lahat ng bagay. Hindi kailanman ibebenta ni Huang Xiaoyong ang Aaron para sa kanyang sarili. Shifu, niloloko mo ba ako? Paano ako magiging ganyang tao? Kung balang araw gusto mo talagang lumaban sa buong Imperial Court, tatabi ako sayo. Total apprentice mo naman ako, sabi ni Huang Xiaoyong. 3,000 amoy speech light ng isang ngiti, kung talagang may araw na iyon, Huang Xiaoyong malamang na tumakbo malayo. Kahit na ang kasalukuyang Huang Xiaoyong ay napakatapat sa kanya, hindi ito nangangahulugan na ang hinaharap na Huang Xiaoyong ay pareho. Sa opinyon ni Aaron, masisira ang relasyon nila. Kung tutuusin, silang dalawa ay nagmula sa magkaibang mundo, at ang dalawang mundo ay nagkaroon ng malalaking digmaan noon pa man. Wala nang iba. Sige, humanap ka ng mga taong magbabalat kayo at lumabas ng lungsod. Sabi ni Aaron. Oo. Tumanggo si Huang Xiaoyong at saka umalis sa bakuran. Tulad ng 2 gisantes at 3 tao, gumawa si Huang ng katulad na damit. Kinagabihan, 3 tao ang lumabas sa abalang gate ng lungsod, at ang insidente ay sadyang ginawa upang makita na kapag nalaman ng Imperial Court na ang 3 tao ay nag-evaporate na, kahit na mag-imbestiga sa Dragon Cloud City, dapat mong lokohin, saglit sa paligid. Para sa Aaron na pumatay ng 3 tao sa Imperial Court, si Huang Xiaoyong ay nag-iwan ng anino sa kanyang puso. Sa kanyang orihinal na impresyon, si Aaron ay isang napakababa at mabait na tao. Kahit na binigyan siya ng pamilya Chen ng ganoong kabigat na kahihiyan, hindi ito pinansin ni Aaron. Ngunit sa pagkakataong ito, pinatay ni Han Sanyi ang mga tao mula sa korte ng imperial, na naging dahilan upang makita ni Huang Xiaoyong ang iba't ibang panig ng Aaron. Kasabay nito,
Ito rin ay isang babala kay Huang Xiaoyong, na nagpasindak kay Huang Xiaoyong ng Aaron. Ngunit ang hindi alam ni Huang Xiaoyong ay ang Aaron ay napipilitang gawin ito. Kung ang tatlong tao ay hindi pumasok sa silid ni Aaron ng hateng gabi at papatayin sila, paano sila papatayin ng Aaron ng walang dahilan? Para sa Aaron ang dalawang bagay na pinakagusto niyang malaman ay, ang isa ay hanapin si Jiang Yingling, ngunit upang malaman kung saan nagmumula ang pakiramdam ng pakikisangkot. Kung ito ay hindi kinakailangan, Aaron ay hindi handa na maging sanhi ng kanyang sarili ng anumang problema. Kinabukasan, kumalat sa buong lungsod ang kwento na ang korte ng imperial ay umalis sa lungsod ng Longyan, ngunit hindi sila sinunod ni Huang Xiaoyong, at mayroong maraming bersyon ng haka-haka. Sinasabing tinanggihan ni Huang Xiaoyong ang kabaitan ng emperador at gusto niyang maging lokal na emperador sa lungsod ng Longyan. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Huang Xiaoyong at ang Imperial Court ay nakarating sa ilang uri ng kasunduan at maglalaro para sa Imperial Court sa hinaharap. Pero kahit anong klaseng pahayag, mainggit si Chen Tixen pagdating sa kanyang pandinig. Noong nakaraan, hindi kailanman pinansin ni Chen Tixen si Huang Xiaoyong. Itinuring niya lamang si Huang Xiaoyong bilang anak ng isang papay. Madalas siyang lumakad sa tabi ni Huang Xiaoyong na may mataas at mayabang na tingin. Wala siyang interes na makita si Huang Xiaoyong. Ngunit ngayon, si Huang Xiaoyong ay pinahahalagahan ng korte ng imperial, at siya rin ang 4 na kaharian ng Lampara at ang 7-star Beastmaster. Ang agwat na ito ay nagpapahirap kay Chen Tixen. Sa tingin niya ay marami na siyang ginawang pagsisikap, ngunit wala man lang babalikan. Gayunpaman, walang kinalaman si Huang Xiaoyong. Siya ay mapalad na maaari lamang niyang hayaan si Chen Tixen na magreklamo tungkol sa hindi patas na kapalaran, at ang Diyos ay bulag. Young Master, napaka-emosyonal ngayon ng dalaga. Puntahan mo siya dali. Kapag nagrereklamo si Chen Tixen, tumakbo ang katulong na babae ni Chen Yanran sa kanya. Binawi ni Chen Tixen ang kanyang iniisip at pumunta sa silid ni Chen Yanran. Medyo mapurol ang ekspresyon ni Chen Yanran, at paulit-ulit niyang binibigkas ang 3,000 salita ni Han, na parang napazes. Pumunta si Chen Tixen sa gilid ni Chen Yanran, magkahawak kamay at nagtanong, "Ate, anong problema mo?" Kuya, biglang naging magical ang mga mata ni Chen Yanran at nagtanong kay Chen Tixen, "Nahanap mo na ba ang Aaron? Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita." Napakagatlabi si Chen Tixen. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganito si Chen Yanran. Gayunpaman, nakakasigurado siyang may nagawa ang Aaron kay Chen Yanran, kaya biglang naging tao si Chen Yanran. "Ate, anong ginawa niya sa'yo? Huwag kang matakot. Sabihin mo sa kapatid ko na ipaghihiganti kita," sabi ni Chen Tixen, "gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita. Kuya, tulungan mo akong hanapin siya." Chen Yanran 2 linya ng malinaw na luha sa kahabaan ng Chick Crazy Surge, ay tila labis na malungkot. Si Chen Tixen ay mas kumbinsido na si Chen Yanran ay binubuli ng Aaron, ngunit ang totoo ay ang mga luha ni Chen Yanran ay puno ng panghihinayang, dahil mas nararamdaman niya at higit pa na ang mga salita ni Huang Xiaoyong ay nagpapahiwatig ng Aaron. Huminga ng malalim si Chen Tixen, at nagsabi, "Huwag kang iiyak, mahahanap siya ng kapatid. Kahit na siya ay nasa dulo ng mundo, hindi ko siya pakakawalan." Ang mga salitang ito, medyo kumalma ang mood ni Chen Yanran. Hanggat nakikita niya ang Aaron, madaling sabihin. Gusto talagang tanungin ni Chen Tixen kung ano ang nangyari sa pagitan ni Chen Yanran at Aaron, ngunit nag-aalala siya na magdudulot ito ng problema ni Chen Yanran, mood na maging hindi mapakalimuli, kaya't matitiis na lamang niya ito. Pagkalabas ng silid ni Chen Yanran, pinangunahan ni Chen Tixen ang buong pamilya upang magsagawa ng paghahanap ng carpet sa lungsod ng Longyan. Hanapin si Aaron, baliin ang mga paa niya para sa akin, at pagkatapos ay ibalik siya sa tirahan ni Chen. Ito ang sinabi ni Chen Tixen sa bawat utusan. Sa kanyang puso, napagpasyahan niyang mas masahol pa ang ginawa ng Aaron kaysa sa mga hayop, kaya hinding-hindi niya pababayaan ang Aaron. Gayunpaman, malinaw na imposible para sa kanya na mahanap ang Aaron sa mga susunod na araw, dahil ang Aaron at Huang Xiaoyong ay nakatapak na sa kalsada patungo sa Shaolin City. Ang lungsod ng Shaolin ay kilala bilang isang paraiso para sa mga kalalakihan. Ang mga tanawin sa magkabilang panig ng Yangtze River ay maaaring magpakasawa sa karamihan ng mga lalaki dito.
May isang mayamang pamilya daw na nawalan ng lahat ng kayamanan sa Yanji River at namatay sa mga babae sa huli. Masasabing ibinigay niya ang kanyang huling lakas sa layuning ito. Ilang beses na ring naranasan ni Huang Xiaoyong ang paglusot sa lungsod ng Shaolin. Ilang beses na niyang nakita ang tanawin ng ilog ng Yanji, na isang lugar kung saan hindi maalis ng mga lalaki ang kanilang sarili. Iminungkahi ng Aaron na pumunta sa Shaolin City sa oras na ito. Sa opinyon ni Huang Xiaoyong, ang Aaron ay dapat magkaroon ng ideyang ito. Kaya ipinakilala niya ang ilang sikat na tindahan sa Yanji sa Aaron, at iminungkahi na tulungan ang Aaron na magtayo ng tulay. Gayunpaman, hindi tinanggap ni Aaron ang malaswang panukala ni Huang Xiaoyong. Ang kagandahan sa mundo ay walang kabuluhan sa Aaron, at hindi siya kailanman yumuko sa kagandahan. Kung tutuusin, kahit ang pinakamataas na kagandahan ni Chi Yan ay nasa isip niya. Paano siya naaakit ng ibang babae? Ang Aaron ay napunta sa Shaolin City, bilang karagdagan sa mahabang kaalaman, mayroon ding ilang mga lalaki na likas na kuryusidad. Siyempre, ang pag-usisa ay hindi nangangahulugang gagawin ng Aaron ang mga hindi pangkaraniwang bagay na iyon. Bukod sa mga babae, dapat marami pang master sa Shaolin City, di ba? Tanong ni Aaron. Natural iyon. Ang Shaolin City ay mas malaki kaysa sa Longyan City, at dahil sa pagkakaroon ng Yanji River, maaari itong makaakit ng mas maraming lalaki. Siyempre, may ilang mga eksperto. Sa Longyan City, si Sideng Jing ay isang ganap na malakas, ngunit sa Shaolin City, maaaring mayroong isang katutubong malakas sa Kiding Jing, sabi ni Huang Xiaoyong. 7 lang ba ang ilaw? Nakakunot ang noo ni Aaron at nagtanong. 7 ilaw lang. Ang pangungusap na ito ay nagpapatawa at nagpapaiyak kay Huang Xiaoyong. Para sa secular na mundo, ang 7 Lamp Realm ay isa ng bihirang strongman. Pagkatapos ng lahat, ang mga dakilang master ng huling 3 kaharian ay halos mula sa Imperial Court. Paano sila makakarating sa Shaolin City ng basta-basta? Ang mga babae sa Imperial Court ay hindi may kukumpara sa Shaolin City. Shifu, para sa iyo, ang 7 Lamp Realm ay wala. Ngunit para sa mga ordinaryong tao, ang 7 Lamp Realm ay umiiral na tulad ng isang Diyos, na hindi madaling makita. Sa mga salitang ito, biglang hininaan ni Huang Xiaoyong ang kanyang boses at sinabing, lalo na para sa isang malakas na lalaki na tulad mo na kayang pumatay ng 37 lamp state ng basta-basta, bihira iyon sa mundo. Ang iyong kakayahan sa pambabola ay umabot na siguro sa antas ng isang master. Sabi ni Aaron. Si Huang Xiaoyong ay makapal ang balat, kaya hindi siya nakaramdam ng kahihiyan. Sa halip, natawa siya at sinabing, Master, hindi man ako magaling mambabola, kakaunti lang ang makakapantay sa akin. Noong gusto ko si Chen Yanran, nasasabi ko lahat. Ngayon naiisip ko, nasusuka ako. Ang liker mo talaga. 3,000 walang magawa paraan. Dilaan mo ang aso. Tumingin si Huang Xiaoyong kay Aaron na may pagdududa at nagtanong, Master, malinaw na lalaki ako. Paano ako magiging aso? Ang pagdila sa aso ay isang bagong panahon na salita ng mundo. Hindi nag-abala si Han Sanchen na ipaliwanag ito kay Huang Xiaoyong, kaya iniba niya ang paksa at nagtanong, bukod sa mga babae, dapat may iba pang mga kawili-wiling bagay sa Shaolin City. Ayon sa modernong loika ng pag-iisip ng Aaron, bagamat ang lungsod ng Shaolin ay pinangungunahan ng kadena ng industriya ng kababaihan, dahil matagal nang nakakuha ng maraming katanyagan, dapat din itong bumuo ng ilang mga kawili-wiling bagay sa iba pang mga aspeto. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagong mundo para sa Aaron, kaya gusto niyang makakita ng higit pang mga bagay na hindi pa niya nakikita. Master, ang Shaolin City ang pinakasikat sa magagandang babae nito. Bawat lalaking pumupunta sa Shaolin City ay para sa mga babae. Ano ang ibig mong sabihin sa ibang aspeto? Nagtataka si Huang Xiaoyong kay Aaron. Ano ito? Si Aaron ay hindi isang tao sa mundo ng Xuanyuan. Hindi niya masabi kung ano siya. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ng babae ni Huang Xiaoyong, tinatayang wala siyang pakialam sa ibang mga bagay. Let's go. Punta muna tayo sa Shaolin City. Sabi ni Aaron. Bagamat walang karanasan si Aaron sa pagsakay sa kabayo, mayroon siyang malakas na lakas. Napakadaling umangkop sa ganoong paraan ng pagmamaneho. Dumating sila sa lungsod ng Shaolin sa gabi ng sumunod na araw. Para sa Shaolin City, ang oras na ito ay ang simula ng pagmamadali nito. Sa sandaling pumasok si Huang Xiaoyong sa gate ng lungsod,
hindi na siya makapaghintay na pumunta sa ilog ng Yanji. Nalaman din ng Aaron na ang bilang ng mga kababaihan sa lungsod ng Shaoling ay higit pa kaysa sa lungsod ng Longyan. Karamihan sa mga tao sa kalye ay mga babae, at maganda ang kanilang kagandahan. Nagbibigay ito kay Aaron ng pakiramdam na siya ay dumating sa bansa ng mga anak na babae. Guro, diretso ba tayo sa ilog ng Yanji? Sabik na tanong ni Huang Xiaoyong. Sige lang, dahil ito ang core ng Shaoling City, hindi mapapalampas ng Aaron ang Yanji River. Hindi kalayuan sa pintuan ng lungsod, mayroong isang ilog, at ang mga charterer ay sumigaw para sa negosyo. Bilang anak ng Panginoon ng lungsod ng Longyan, si Huang Xiaoyong ay natural na isang mayamang Panginoon at umuupa ng pinakamahal na bangkang bulaklak. Pagkasakay sa bangka, ipinaliwanag ni Huang Xiaoyong kay Aaron, Master, may paraan para mag-arkila ng bangka. Kung mas maganda ang bangka, mas maraming babae ang magugustuhan nito. Noong huling dumating ako, maraming babae ang naghagis ng kanilang mga bulsa sa aking tiyan, bangka. Lahat sila gustong makipagkita sa akin sa totoo lang. Kung wala kang bangka, wala ka bang qualification na bumisita sa Yanji River? Nakangiting sabi ni Aaron, mula sa kasalukuyang pananaw, laro ito ng isang mayamang lalaki, hindi nakita ng batang babae, kailangan mong gumastos ng isang halaga ng pera, tulad ng mga high-end na club at threshold fee sa mundo, ikaw maaari ding bumisita sa dalawang panig ng kipot, ngunit ang mga kabataan at magagandang babae ay hindi kailanman tumitingin sa magkabilang panig ng kipot. Tanging ang mga matatandang babae lamang ang makikipag-ugnay sa mga mahihirap na tao sa magkabilang panig ng kipot, sabi ni Huang Xiaoyong. Ang may-ari ng tindahan ay may espesyal na tauhan para sa pamamangka. Ang Aaron at Huang Xiaoyong ay kailangan lamang na tumayo sa busog ng bangka ng maganda. Kasabay ng agos, sa maikling panahon, ang tunay na ilog ng Yanji ay nasa harap na ng Aaron. Sa magkabilang gilid ng pampang ng ilog ay nakatayo ang hindi mabilang na mga kabataan at magagandang babae, kumakaway ng mga panyo, sinusubukang akitin ang mga bisita, lalo na nang pumasok ang Aaron sa bangkang bulaklak, ang mga batang babae ay nagsumikap, isa-isang kaakit-akit, tulad ng seda, sabik na ihagis ang kanilang mga armas sa Aaron, young master, ako ay bihasa sa lahat ng aking 18 martial arts. Pakiusap tagapin mo ako, young master, tumingin ka sa akin. Mapasyahan ka namin sa kahit anong uri ng babae na gusto mo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!